So, kasama po natin ang mga tatian ng Olympians pagdating sa Olympics. Rio Olympian Mary Joy Tabal from Marathon, who is now a OIC ng Mandaue Sports, and Ate Maristela Torres na three-time Olympian and now a coach na rin po, Ateneo. Magandang gabi, girls. Welcome to Sports Corner. Magandang gabi, Gab. Maayong gabi, syempre. Maayong gabi, Gab. And maayong gabi, Sports Corner. Thank you for keeping track namong mga Olympians, namong mga athletes sa Pilipinas. Bati ka naman, Mare. Good evening sa lahat ng mga nanonood, nakikinig. Sa Sports Corner. And of course, andito si Paring Dan, ang wife ni Ann, at of course si Athena na nandito natin. Okay, unahin natin si Ma'am Mary Joy kasi all the way yan from Cebu ang ating Mandaue Sports OIC. So, kamusta na ang Cebu? Lalo na ang ating Mandaue Sports Organization because ang dami kayong mga nagawang mga accomplishments for 2024. Of course, with the help na rin, support na rin ng inyong mayor na si Mayor Jonas. Yes. For my almost 2 years being the OIC head ng Mandaue City Athletics and Sports Development Office, yun, I'm very overwhelmed and also happy sa mga na-achieve namin kasi hindi ko rin ito magagawa without the support of the Mandaue City LGU headed by our beloved City Mayor Glenn Persete and the People's Mayor Jonas Cortez and also the rest of the City Council. So with the programs that we planned, we proposed, we got the support from them, and then yun nga, madami kaming natulungan ngayon, so we don't focus only on giving what's best for the Mandaue City athletes but also to our coaches, to the different sports organizations, clubs, and associations in Mandaue. So we're strengthening that. So from there, we're building a strong community and partnership with the different sports associations in Mandaue City also. And we also launched the Boxing sa Plaza, which is an amateur boxing in Mandaue City. So dun pa lang, we started with a grassroots program ng boxing na kung saan yung mga kasisimula pa lang mag-boxing from 20 years old and below. So, binibigyan natin sila ng opportunities na makakompete or yun, mabigyan sila ng platform nila kung saan sila pwedeng mag-try and mag-excel and mag-grow as a boxer. And then aside from that, we also launched the grassroots centralized grassroots sports development program last year with 8 sports, and now we are we will be adding 3 more sports. So aside from the 8 sports, we'll be adding 3 more this year, and we're glad na all out support po yung Mandaue City LGU and the rest of the Mandaue City po. Pero kahit abala ka pa sa trabaho bilang EP na Mandaue Sports, tuloy-tuloy pa rin ang ensayo dahil of course, damis nyo siguro ang magmamarathon, syempre. Kamusta na ang training? Yeah, so medyo naging busy nga sa akin yung 2024, but now yun, new year kasi, so we're trying also to have a new goal so in life. So I'm trying to balance now my career to get back into running, not actually into competing, but getting back into the road. Like I have slotted 2 half marathons this year and 1 full marathon. So I'm preparing for that. So silent muna, but abangan nila. So I'm preparing for that last quarter of this year. And yun, ito muna yung goal ko, just to be back on the road and mabalance ko naman yung pagiging working mom ko and also getting back into running. Pero kahit pa paano, marami kang na-inspire sa inyong storya nyo at maraming mga runners na yun, na marathoners ang namamayagpag na sa international and local stage. Ano yung masasabi ko? Dahil dumami na yung baton ng mga marathoners sa ngayon. So, nakaka-overwhelm din, di ba? Kasi nagbubulit yung running natin after the pandemic, which is good. At at the same time na kailangan lang din natin na suportaan yung mga atletang Pilipino since they are aiming for competing internationally. Maganda nga ngayon kasi nakukuha na nila yung mga support from different organizations, private companies. Ang sa atin lang, focus on the goal and focus on improving your performance, your time. So it doesn't mean kung ano yung magiging rank natin.
ang importante is we're aiming to be to count the rank kung pang ilan tayo sa ranking natin, world ranking. So focus tayo dyan, huwag lang to some yung mga specific yung from smaller goals natin to winning here sa Pinas, but also bringing that to international na improve pa natin yung mga performances natin. So maganda naman kasi marami ng mga runners ngayon, marathoner, but the question is, are we closer to hitting the national record or hitting the qualifying standards for the Olympics? So yun yung dapat natin i-goal na yun. Okay, si Ma'am Maristela naman. Ma'am, kamusta ang 2024 mo? Marami kayong pinakakabalaan, lalo na isa ka ng ganap na coach para sa Ateneo. Nung 2024, nung very, naman yun, yung UAAP namin, yun yung pinaka-major competition namin, yung UAAP. So, naging maganda naman yung result namin as sa Team Ateneo. And hopefully this year, malampasan pa namin yung kung ano man yung achievements na nakuha ng Team Ateneo last year. And speaking of UAAP, may naispatan ka na baka susunod sa yapak mo, yung nanalo ng gold sa UAAP from Adamson, si Diana Urano. Na siguro, anong observations na sa performance? Sabihin natin si Diana is susunod daw sa yapak mo bilang long jump queen. Yes, hindi malayo. Kasi actually, nung competition na yun, nagpalagay pa ako ng parang incentive sa kanila kung sino may yung maka-hit ng 6 meters or ma-break yung UAAP record ko. And yun, naging very exciting yung part na yun, yung competition na yun. And almost there na sila, almost 6 meters na yung nakuha niya. So, although kahit kapos, pero for me, parang nasa boundary na siya ng 6 minutes. Pero right now, sa tingin mo, si Diana na yung successor ninyo sa inyong palagay? Actually, marami. Meron din man sa iba't ibang, isa na yun doon, si Diana. Meron din naman sa ibang school, like FEU. And meron pa namang mga juniors na sumusunod din sa kanya na may potential din. And hopefully, alam ko, lalabas yan sila next season. Pero na-miss mo pa rin yung pagko-compete niya or totally retired ka na? Totally retired. Ayan. And focus na lang on coaching at saka pag-develop ng mga new jumpers. And sana very soon na yun. Okay, lastly, PSA Awards tonight, paparangalan kayo bilang isa sa mga datiang Olympians kayong dalawa pagdating sa athletics. Ano masasabi niyo sa parangal? At of course, kanina mong iaalay ninyo yung parangal na ito, dinededicate nyo yung maraming taon ninyo na pagsisilbi sa ating national team. Siyempre sobrang happy kami kasi kahit sobrang tagal na namin. Kumbaga kami yung mga old na mga Olympians, so nirecognize pa rin nila kami. And kami yung magbibigay inspirasyon sa mga susunod na mga Olympians na kumbaga once an Olympians, always an Olympian, forever na yon. So hindi yun mawawala. So sana ganun din sila. Kumbaga kukunin nila yung pinakamataas na competition kasi hindi yun kumbaga sa kanila na yun forever. Alright, Ate MJ, same question. Yes, sa akin naman, malaking pasalamat namin sa PSA kasi hindi nila kami nalilimutan, and then maganda to, yun nga kanina, parang nag-reunion kaming mga past Olympians, and it's good to see familiar faces, and magandang parangal ito, and then hindi lang ito magiging inspirasyon ng mga atleta natin na nangangarap din na maging Olympian din. At the same time, magiging inspirasyon din ito sa mga anak natin, di ba? Katulad ni Athena, yes, syempre. That's why I'm bringing her para makita naman niya kung sino si mommy niya, and hopefully she gets to inspire and hopefully become an Olympian also, but no pressure on her. So ano lang yung gusto niya in the future, but at least she's
she's here, she's celebrating with me together with my husband, which is yon, despite the busy schedules na siningin namin. Kasi binigyan talaga namin to ng oras since binigyan kami ng importansya ng PSA. And maganda makita sila ulit, yung mga nagbibigay karangalan sa Pilipinas. And kahit Olympians kami, we get to be inspired by them also. Mas na-inspire kami na makita ulit sila. So kung kaya namin na maging Olympians, how much more yung mga upcoming, yung mga atleta natin ngayon na who's getting a lot of support na. Kita sa una wala kaming magandang support. Ano muna kami, excel muna on our own, hanap muna kami ng resources. So ngayon, take advantage of everything with the support that you are getting now and make our country prouder. So, And I'm sure si Athena magiging Olympian na rin. Si Matt B, yung anak niyo magiging Olympian soon. Sana nga. Kaso sa basketball siya na ngayon. So, hindi pa siya sa track. Ayaw niya sa track. Pero, tingnan natin pag Okay, so sa dami yung mga interview mamaya, pakakawalan ko kayo. Baka may gusto kayo pasalamatan sa PSA at sa iba pa mga taga-suporta ninyo. Unahin natin sa Ate Mare. Siyempre, sobrang nagpasalamat kami sa mga lahat ng bumubuo ng Sports Writer Association na kumbaga na-recognize nila kami, naalala nila pa rin kami. So, sobrang thankful at kilala naman namin sila lahat kasi since before, kumbaga sa tagal namin sa sports, kumbaga masaya kaming nakabalik ulit dito. Alright, si Ate Mary, MJ. Same. Malaking pasasalamat natin sa mga Philippine sports writers ng Pilipinas kasi sila yung parang katuwang namin. So, hindi malalaman ng tao ng Pilipinas kung ano yung mga na-achieve namin or na-accomplish, kung ano yung mga struggles namin, kung ano yung mga hirap, at ano yung mga karangalan nakuha namin kung wala sila. So, thankful po kami na sumaybaybay kayo sa journey namin. And thank you po. Maraming salamat. And hopefully you get to inspire more athletes. Alright, so MJ and Ate Mare, MJ, Ate Mare, thank you so much and more power and God bless. And usap tayo soon. Thank you guys. Thank you, Gab. Thank you, Sports Corner.